Ako si Nesitas S. Barrete. Ang lupang ito ay 5 hektarya. Sa ngayon, ang niyog namin, maganda ang production niya. In 1 hectare, may population kami na 100 hills. Tapos yung sa kakao namin, 3 years old na yung kakao namin, intercrop ng lobe, marami din siyang mga bunga. Nag-a-apply kami ng asin, 5 kilos salt per hill. Sa kakao, yun na ang in-applyan namin ng abono dahil ma-absorb naman yan sa coconut. Tsaka yung Australian peanut din, nakatulong din siya kasi nitrogen fixer din ito. Yung nakita natin sa paligid na meron tayong ginagawa na mulching doon sa ating mga puno ng coconut, ginagawa namin yan, galing yan sa waste lahat dito sa farm. At alam ko na makakatulong yan sa ating tanim at makaka-fertile. Binibenta namin ang niyog every 3 months kami nagka-cropping. Tapos binibenta namin ito as copra. Binibili ito ngayon ng 26.50 per kilo. Umabot kami ng, in 5 hectares, umabot kami ng 4,250 kilos in 3 months. Yung copra namin, kinukuha ito ng buyer dito. Tapos, tinitimbang ito doon sa bodega nila. Tapos, makukuha kaagad namin yung bayad ng copra namin. Umabot din ang charcoal namin ng mga 400 kilos plus. Tapos, yung kilo niya, binibili ng 17 pesos per kilo. Ang bunot ng lube, pinadaan namin sa shredder, tapos ginagawa namin na organic fertilizer, tsaka ginagawa din namin ito na substrate sa aming vermi composting. Inahalo din namin ito sa topsoil, sa risal, tsaka sa organic fertilizer, yung vermi namin, para ilagay namin doon sa bag para makagawa namin kami ng seedling sa kakao. Dito sa farm namin, may iba pa kaming pinagkakakitaan. Itong cacao nursery namin. Ang population ng cacao nursery namin ay umabot ng 15,000. Every 6 months, nagpuproduce na naman kami ng 15,000 seedlings. Binibili ito sa amin ngayon ng 25 pesos per seedling. Ang buyer namin dito, usually nire-recommend ito ng DA. Sila yung nagturo ng mga bumibili na pumunta dito sa nursery namin. Yung iba naman, makita nila yung nursery namin kasi along the road lang yung nursery namin. Tapos nakita din nila yung cacao plantation namin na marami ang bunga. Kaya na-inspire din sila na magtanim ng cacao. Kaya dito na sila nagbili ng seedlings. Tapos binibigyan din namin sila ng technology kung paano ma-improve yung tanim nila ng cacao. Aside sa seedlings namin na binibenta, meron din kaming nakuha na kontrata from Kennymer. Every 3 months, binibili nila dito yung bud stick namin. Yung kakao namin, may nagbibili na ng wet bean. Umabot na rin ito ng 400 kilos wet in 1 month. Meron kaming vermicomposting facility dito sa aming 5 hectares. Ang mga waste dito sa aming farm, na-utilize siya as pagkain sa aming mga vermi. Yung sa cacao pod, nadaan namin ito sa shredder. Yung mga banana bracts, banana stalk, tsaka yung mga reject na mga saging. Yung rice straw, isa din ito sa pagkain ng vermi. Tsaka nagko-collect din kami ng basura sa palengke every week. Yun din ang inilagay din namin sa worm bin para maging pagkain din nila. Mga 80% ginagamit namin yan sa farm. Tapos yung 20%, may magpunta dito sa aming farm na nagbili ng vermicast. Meron kaming mga tauhan dito. Sa 5 hektarya namin, may permanente kami na 5 tao. Tapos kung mag-bag kami ng lupa para sa aming mga seedlings dyan sa nursery, mag-a-absorb kami ng maraming tao. May mga seminars ako na naatenan
especially yung sa coconut, how to prevent yung may mga sakit sa coconut, at saka yung sa cacao din, dito sa Kabakungan, nag-benchmark din kami doon sa kay Puente Espina sa Malagos, yung sa farm din niya. Tsaka yung mga seminars na inatinan ko din ng organic farming. Nag-start kami na nag-merge kami into farming last 2009. Pinuntahan ko yung head ng PCA, si Mr. Dimol. Tsaka binigyan niya ako ng kung paano, kung kailan siya applyan ng abono. Tapos siya din ang nag-encourage sa akin na magtanim din ng kakao. At ito namang area namin, binibisita naman ito ng DA. Tinitingnan nila kung ano na yung production ng vermi namin. Tsaka yung mga sakit dito sa kakao, na-check din nila at tinutulungan din nila yung mga tao ko kung paano sila mag-handle parte sa mga sakit ng kakao at saka yung sa coconut. Yung mga taon na nagmahal yung coconut natin, napagawa kaagad kami ng dryer. Tapos, ngayon meron na kaming tanim na banana Cavendish. Tsaka yung nag-e-expand din kami ngayon ng banana Cavendish namin dahil dito sa abot namin sa coconut. Tsaka yung ibang produkto dito sa aming 5 hectares. Ang mensahe ko lang doon sa mga kapwa magsasaka na isa akong babae, pero na-inspire ako ngayon sa farm ko dahil dati may drugstore ako, pero pinahinto ko dahil nag-focus ako sa farm ko dahil nakita ko na marami palang pagkakitaan dito sa farm natin. Basta alagaan lang nating mabuti, pwede pala tayo makatanim ng marami sa ilalim ng ating mga coconut. Pinasasalamatan ko yung mga ahensya natin sa Pagro, sa Magro, dahil sila rin ang naging gabay natin dito sa ating pagpapaunlad ng ating farm. At higit sa lahat, hindi tayo makalimot, kahit tayo ang nagtanim, kahit tayo ang nagbisibis, pero ang Diyos pa rin ang nagpapalaki at nagpapabunga nitong lahat.